Good day mga idol! In this video, ipapakita ko sa inyo yung pinakakomplikadong part ng ruta ng Unrestricted 2025. Applicable ito sa 120 kilometers at saka sa 240 kilometers participants. Panoorin nyo to mga idol para hindi kayo maligaw at saka para makita nyo na rin kung saan yung mga ahon na dapat nyong paghandaan. And syempre mga idol, meron din ako mga tips sa inyo para masurvive ninyo ng matiwasay itong 120 kilometers at 240 kilometers course ng Attack Unrestricted. Tingin ko magiging especially helpful yung video na to dun sa mga hindi nakapagruta man lang, at least makikita nila yung kondisyon ng karsada na dadaanan nila. So tara, let's go mga idol. Sinabi ko nga pala mga idol na applicable ito sa 120 kilometers saka sa 240 kasi tingnan nyo yung mapa mga idol. So ito yung mapa ng 120 at ito naman yung mapa ng 240. Kung titingnan nyo ay yung part na to ay pareho nilang dadaanan. So yes, applicable talaga to mga idol. Sa ride nga pala na to mga idol ay kasama ko dito si Mac tsaka si Aldred, yung dalawang BDT riders natin. Tapos kasama rin natin si Migs at saka si Alvin. Sa 120 kilometer category silang apat. So ang plano namin dito ay mag-race pace. And siyempre ni-record ko na rin yung video para yung ride namin para hindi masayang So eto si Aldred, medyo nahihirapan siyang humabol dun sa dalawang naka-gravel bikes Lugi talaga yung naka-mountain bike doon sa mga naka-gravel bike lalo na sa patag. Pero pagdating sa trail, mas lamang naman yung mga naka-mountain bike dahil mas okay sa technical portions yung mountain bike dahil mas wide yung kanilang handlebars and then may suspension sa harapan. So ito, buti na lang umabot na si Aldred dito kay Migs tsaka kay Alvin tapos asa likod naman natin si Mac. So bali hindi natin siya nakikita sa camera pero tingin ko parang hindi siya makikita yata sa buong biyahe kasi nasa likod lang siya, nakatutok lang siya sa amin. So ito mga idol, ang gagawin natin dito, hindi ko naman ipapakita yung buong ride kasi napakahaba nito, parang nasa 2.5 hours ito. Kaya hindi natin ipapakita. So ito na lang yung andito sa may screen natin, yung makikita nyo. Sa upper left portion, ito yung pinaka mapa yan yung 100 yung common na area, yung common na map. Ayun sa may upper left hand corner natin. And then sa upper right naman ay yung close up view naman noong pinakadadaanan natin na mapa. Tapos sa lower left ay yung ating speed, and then sa lower right naman ay yung ating cadence para makikita nyo dyan kung nagre-free wheel ako, tapos kung pumapadyak ako Tapos sa ilalim, dito sa gawing gitna sa may bandang kanan ay yung gradient. So ito makikita nyo 0.5%, 0.3%. So ahon na konti yan pero sobrang konti lang, sobrang banayad kaya hindi rin halata habang pumapadyak ka Tapos sa kaliwa naman ay yung elevation gain and elevation loss na tinatawag Tapos yung andito sa may baba mga idol, ito yung pinaka elevation profile ng ating pinakaruta. Kung makikita nyo, paakyat ng paakyat, tapos doon meron tayong pinaka mataas na akyat, and then downhill na yon after that mga idol. Mamaya makikita nyo, napakatarik nyan, parang umabot yata sa 20%. So dapat mag-reserva kayo doon sa may part na yon mga idol. So ito ang sinusundan natin dito ay si Migs tapos ang may trangko ngayon ay si Alvin. And andito tayo sa may gawing bangad malapit ito doon sa may barangay ni Cap Raymond sa Cabu pagka dinire-diretso mo to papunta yan sa may barangay ni Cap Raymond, si Biker Cap. Yan, shout out Biker Cap. So anyway mga idol, sino ba itong mga kasama ko na to? Sinabi ko yung mga pangalan nila, diba? Pero bigyan ko kayo ng background kung sino sila Si Alvin ay isang engineer mga idol, and isang malakas na siklista rin, isa ring climber, pero sumasali rin siya sa Tour of Matabungkay. Pero yun, sa top 10 lang siya ganon. Pero pagdating sa ensayo, napakalakas din ito mga idol. Ewan ko lang bakit pagdating sa karera hindi masyadong nakakapwesto. Siguro kinakabahan siya mga idol. Pero alam ko malakas naman si Engineer Alvin, siya yung kaninang nakatrangko Tapos itong nasa harapan naman natin ay si Migs mga idol. Siya ay nag second place sa may Tour of Matabungkay. So napakalakas talaga na rider ito. Hindi lang sa patag, pati sa ahon mga idol. Second place sa Tour of Matabungkay mga idol. Napakahirap na ma-achieve niyan Ako kasi
Ang pinakamataas ko lang doon, third place. Hindi siya hindi sa stage lang sa GC mga idol, second place in mix, tapos ako third place. Yun lang yung pinakamataas na reach ko, no. Tapos si Mac naman, yung isang mountain biker na hindi natin makikita, ay hanggang 7th place yata, sa 7th place sa GC or something noong last year sa Tour of Matabungkay. Pero ang kalaban niya mga open category, mga pro. So napakalakas din ni Mac, yung sa likod natin. And then si Aldred, bata pa kasi si Aldred kaya hindi pa siya nasasabak sa Tour of Matabungkay. Pero pumipwesto rin yan kadalasan dito sa mga local races dito sa Nueva Ecija. So yun, baka nagtataka kasi kayo bakit ang tuloy ng takbuhan. Yun nga, race pace, tapos malalakas din talaga yung mga kasama ko. Napipilitan lang akong sumabay. Doon sa mga sumusubaybay doon sa may Facebook page ko, kung nakasubaybay talaga kayo, makikita nyo na na-injure ako during sa isa sa mga ensayo, nabutas yung lulod ko at may tahi. So ito ay nangyari yon Sunday, ito ay sumunod na Saturday. So meron akong 5 days para mag-recover doon sa may tinahi ko na lulod. So pinipilit ko lang na sumabay dito mga idol, pero yun nga, bumagsak yung ensayo natin. Pero walang magagawa, ganun talaga. Kailangan magpahinga or else baka hindi gumaling yung sugat natin, and masakit din kasi naman mga idol. Ang goal nga pala ng video na to mga idol ay hindi ipakita sa inyo lahat ng kanto, lahat ng mga likuan, kasi masyadong mahaba yung magiging video natin. So I'm just giving you a general idea kung ano yung kondisyon ng daan na dadaanan ninyo dito sa may unrestricted, kung meron bang single track, meron bang maluwang na karsada or what, diba? Kasi baka merong mga danger spots mga idol. So isang example dito ay dito sa may diretsong karsada na to. So dito ay ako na ang nakatrangko. And nakita nyo, nagminor ako kasi pag dire-diretso nyan mga idol ay highway, So napaka-delikado nyan kung didire-diretsuhin mo, baka masagasaan ka ng mga sasakyan na dumadaan, mga tricycle, mga four wheels, etc. etc. So pag dito nakita nyo yung puting simento na yan, tapos may kakaliwa may tubig, slow down na kayo, tapos kakanan kayo dyan. Although sa araw ng karera, sana naman ay mayroong nakaantabay na mga marshals dyan para mag-traffic, para at least safe yung mga riders. Pagliko nyo nga rin pala doon sa may kanto na yun pakanan, ay ingat kayo kasi meron ditong parang major intersection na marami ring sasakyan na dumadaan, tapos kakaliwa kayo dito. So hopefully meron ding nagta-traffic dito sa araw ng karera. Hopefully. Tapos dito sa may part naman na to mga idol, pagkakaliwa nyo dun sa mga major kanto na yon ay kailangan kayong mag-ingat kasi baka sumobra kayo, Napakaliit kasi nung kanto na papasukan dito. Ito, papakita ko sa inyo. Meron ditong palatandaan para hindi kayo maligaw, So ayan mga idol, medyo malapit na tayo. And ayan na mga idol. Oops. Ayan yung palatandaan ko dyan ay itong JJ na to mga idol. Kitang-kita yan kapag nagra-ride ka dyan. Kapag nakita mo na yon ay kakaliwa na mga idol. Siguro mga 10 o 20 meters kakaliwa na. Papasok dito sa maliit na karsada, na hindi masyadong halata from the highway. Yung ruta na to, yung highway na yon, madalas kaming dumaan doon. And kapag dumadaan kami doon, hindi ko napapansin yung kanto na to. Kaya talagang madaling ma-miss out yun o madaling sumobra dito sa may kanto na to unless maglalagay sila ng marshal doon sa may part na yon mga idol. Tapos pagpasok nyo doon, kaldag-kaldag or sira-sira yung semento na parang nabakbak yung ibabaw, kaya parang rough gravel din yung madadaanan mo kahit na sementado siya. Tapos eto, papasok tayo sa may maliit na karsada, tapos kakanan. And eto, delikado rin yung kanto na yan kasi may tubig, kailangan iwasan mo. May daan naman doon sa may kanan. Tapos dito, delikado rin. Ayan, mayroong humps na cement na na goma, nakita nyo. Madulas yun mga idol pagkabasa yung gulong ninyo, tapos kapag rin puno na ang alikabok, tapos kinuha nyo siya ng medyo pahalang, malamang sa malamang ay magsemplang kayo kasi ganyan ang nangyari sa teammate ko na babae, kay Gina. Dinaanan niya ng parang paslant yung humps na goma na yon, umislide yung bisikleta niya, yun, nasemplang siya, pero mabagal lang naman mga idol, kaya okay lang naman si Gina, and nakapagtuloy-tuloy pa ulit siya dito mga idol.
Dito sa part na to, dahil pumasok tayo dun sa may maliit na kanto na yun mga idol, marami ditong mga liko-liko. Kaya recommended talaga or ni-require na ni organizer na magkaroon kayo ng GPS, no, na makapag-guide sa inyo. Kahit cellphone pwede, i-connect nyo yung i-open nyo yung Komoot, tapos i-navigate nyo yung route. Magsuot kayo ng ng parang earpiece para nadidinig nyo yung turn by turn direction ni Komoot, para hindi kayo maligaw. At least sabihin niya pag kakaliwa na, kakanan, kahit na hindi nyo nakikita doon sa may handlebar ninyo, kung wala kayong GPS device doon sa may handlebar ninyo. Pero kung meron kayong Brighton, Garmin, Wahoo or etc., makikita nyo naman doon yung mapa, no? Ang issue ko lang kay Garmin nga pala, nagre-reroute minsan. Kunyari medyo namali kayo ng liko, magre-reroute siya, tapos iibahin na niya yung ruta. Nako po, maliligaw kayo, madi-disqualify kayo or mape-penalty kayo kasi iba ng ruta yung dadaanan ninyo. So warning lang yon sa mga Garmin users, no, na mabilis magre-route yung kanilang mga devices. Hindi rin advisable na umasa kayo dun sa mga kasama nyo or mga kapwa nyo participants, na susunod lang kayo sa mga ibang riders. Kasi pwedeng mangyari na yung sinusundan mo ay may sinusundan lang din pala, tapos yung sinusundan niya ay naliligaw na pala. So marami na kayong maliligaw mga idol. Ganyan yung nangyari last year doon sa may unrestricted. May pinasok sila na paway na karsada, pa left yung pinasok nila, pero yung tamang daan ay paway. Lahat nagsunuran doon, so ang daming naligaw mga idol. So nasira na yung karera nila kasi na-delay na sila ng minuto. So mainam talaga na meron kayong sariling device and naka-on din yung Komoots ninyo para merong turn by turn direction. So dito mga idol, medyo skip na natin yung part na to kasi kung makikita nyo, maluluwang naman yung karsada. Yun nga lang, puno ng liko ito mga idol. Kaya katulad ng sinabi ko, kailangan kayo may GPS device or cellphone na naka-on yung Komoots, Pero punta tayo dun sa may portion na pwede kayong maligaw at mga pwede na kahit na meron kayong GPS, hindi nyo makita yung likuan. Ito yon mga idol. Skip na natin yung mga parts na to kasi puro maluluwang nga na kalsada. So ito yung part na yon mga idol. Ito yung malapit na sa BG Bike Shop, doon sa may unang supply zone at saka doon sa may checkpoint din. May timing strip dito, no? Kaya pagka hindi kayo dito dumaan ay madi-disqualify kayo kasi makikita na hindi kayo dumaan doon sa may tamang ruta. So ito mga idol, tingnan nyo, parang wala naman daan sa may bandang kanan, Pero makikita mo, ayan, tingnan nyo, eto na, boom, ayun, bigla na lang mayroong karsada or mayroong daang tao na maliit, doon dadaan mga idol, and then diretso yan papunta doon sa may BG Bike Shop. Dito yung first supply zone na pwede kayong meron kayong assistant o meron kayong mga crew na mag-aabot sa inyo ng tubig, and then yung mga supplies niyo, gels, etc. etc. Dito yon mga idol, papakita ko sa inyo pagpunta dun sa may BG Bike Shop. Nung pagpasok ko na yon, hindi nakasunod yung dalawa. Nakita nyo, walang tao sa may likuran ng, walang anino doon sa may likod ko. Si Mac nga pala naiwanan doon sa mga liko-liko. Nahirapan siya daw na magliko-liko dahil hindi pa niya masyadong gamay yung mountain bike na gamit niya. Si Aldred naman, doon pa lang sa may highway, naiwanan na. So umuwi na yata siya after that or nagpunta doon sa may manager niya. So ayan mga idol. So eto, BG Bike Shop. So dito maghihintay dapat yung mga crew ninyo para abutan kayo ng tubig, pagkain, etc. etc. May timing strip din dito. So kung hindi kayo dadaan dito ay madi-disqualify kayo. Ayan, yung BG Bike Shop sa may kanan. May mga nakatambay na siklista. So dito mga idol, didiretso na kami papunta naman sa sa may mga ahon na ahon. Kung yung kanina maraming liko-liko, dito naman dire-diretso lang pero puro ahon naman ang mangyayari dito mga idol. So ayan, dumating na yung dalawang riders na kasama ko, si Migs at si Alvin. Tapos didiretso na tayo doon sa doon sa may ahon-ahon. Kung kanina ay nabuwasan kami ng dalawang rider, ngayon naman ay makakabawi kami. May madadagdag na isang rider, si Mario Ramirez, yung climber namin na kasama, na teammate. Ka-age category ko to, si partner Mario. And eto, pumasok na kami ng ng papunta ng Nauson, pero kakanan kami dito sa may
sa may tambikers, ano, dito kami dati tumatambay pagka nagbabike, ano, tapos papasok dito. Eto na, umpisa na ng mga ahon dito, and dito nyo makikita yung importance noong nasa kanan na part. Ito yung gradient, mga idol, makikita nyo, ayan, 5.6%, 5.7%, yan, no? Tapos ayan, si Alvin, nakita nyo, in-overtake natin. Naubos na si Alvin dyan. Sabi niya noong nag-umpisa ng umahon ay nawala ng power yung kanyang legs. So nabawasan na naman tayo ng isang rider, no? So si Mario, tapos si Migs, tapos ako ang matitira. Si Alvin nagsarili ng pacing kasi itong dahil race pace nga yung ginagawa is medyo nagtitirahan pero hindi naman sagaran ng tira, no? So ayan, umaahon tayo pero si Mario naka-aero pa rin, ano. Dito kasi sa may unrestricted, hindi naman siya UCI sanctioned race, kaya pwede na maglagay ng aero bar, no. Yung kasi mga gravel races buong mundo, iilan pa lang dyan yung talagang mga UCI races. Kadalasan dyan ay mga independent organizers, no. So itong si Attack Unrestricted ay independent siya and hindi siya governed ng UCI rules, no. So ayan mga idol, umaahon, naka-aero, nakita nyo. Ako, ginagawa ako dito, tumututo ako mga idol kasi nagko-conserve ako ng energy kasi ang taba-taba ko. Ako ay 82 kilograms, ano. Si Mario ay 62 kilograms yung nakatrangko. Tapos si Migs naman ay 72 kilograms. So 82, 72, tsaka 62, puro 10 kilo ang mga pagitan ng aming mga weight, ano. Kaya medyo disadvantage tayo pagdating sa mga ahon. Kaya tutok-tutok lang tayo. Alam ko naman kakalas ako dito sooner or later. Pero syempre i-maximize natin yung pagkapit natin hanggang kaya pa, 'di ba? Hanggang sa makakapag-conserve tayo bago umahon doon sa may pinakamatarik na ahon, doon sa may mga sinasabi ko sa iyo, may mga 20%. No, mamaya makikita niyo 'yon mga idol, makikita niyo yung 20% na 'yon. Makikita niyo rin yung trail, no. Yun yung parang isa sa pinaka highlight dito sa may ruta na to, yung pinaka tawag dito, challenge, no. Kung ikaw ay roadie, hindi ka madalas mag-trail, medyo maninibago ka, pero kung dinaanan mo siya ng ilang beses na at niruta mo ng niruta, makakabisado mo rin, hindi ka na rin matatakot, pero initially magkakaroon ka ng apprehension na tulinan doon sa may part na yon, pero eventually mamamaster mo siya kung niruta mo ng niruta. Pero kung hindi, panoorin nyo na lang yung video na to para makita nyo yung pinakaruta, para din makita nyo kung kaya nyo ba o hindi, di ba mga idol? So ayan, kanina 15% pa yata doon sa may section na yon mga idol. So ito, ahon lusong to, hindi na ako masyadong magko-comment, pero 'di ba sinabi ko nga sa inyo, bibigyan ko kayo ng mga tips, no, para ma-survive ninyo ng matiwasay itong 120 tsaka 240 kilometer course, no. Yung iba nagsasabi bakit bakit mas umiksi ngayon 240 kilometers lang samantalang last year ay 320. Sa aking palagay mga idol, parang mas mahirap pa nga itong 240 na to kesa dun sa 320 last year, kasi sa sobrang tatarik ng mga ahon dito, maiksi pero para siyang talagang tumitingala ka pagka umaahon ka. Meron 20%, meron 26%, pati sa trail meron ding mga ganun ng gradient, 'di ba? So talagang para sa akin na isang mabigat na rider, so ito talaga yung extra challenge sa akin mga idol. I-fast forward lang natin to ng konti, tapos pagdating dun sa trail, i-slow down natin para makita nyo yung trail mismo. Punta tayo dun sa mga tips na sinasabi ko sa inyo mga idol. Hindi ko na kayo bibigyan ng training tips kasi tapos na yun andito na tayo sa may pinaka-karera na mismo 'di ba? Or pinaka-ride na mismo, yung iba kasi hindi naman kakarera. So punta na lang tayo doon sa may equipment, sa bike equipment, race strategy, tapos kung ano yung dapat na gawin during the race, no. So una sa equipment. So tire choice mga idol. So dito sa may ruta na to,
hindi siya masyadong makinis, no? Yung mga gravel dito ay medyo coarse, lalong-lalo na dito sa may trail, papasok tayo ng medyo single track na medyo bato-bato. So I recommend more than 40C, no? Sa akin personally, kaya naman ng 40C, pero kung meron kayo na 45 o kaya naman 50, tapos mas mababa yung tire pressure, mas okay yon mga idol. So kung kaya din ng frame ninyo, no? Dito hindi recommended ang 35C, masyado siyang manipis mga idol, lalo na mamaya sa may downhill. Merong mga bato-bato doon mga idol na para siyang pare-roubaix, na parang nasa cobbles na ang niya, pero hindi naman sobrang haba, siguro mga 1 kilometer lang, pero meron kasing mga ganon. So kung meron naka 35C kayo, magbabagal kayo ng sobra doon, imbis na dire-diretso lang kayo na medyo makaldag lang, And then yun, so sa tire choice, ang recommendation ko ay 45. Kung kaya ng 50 nung frame nyo, 50, 'di ba? Pero kung 40 ang meron kayo, pwede rin. Wag lang yung masyadong manipis, no? Lesser than 35, hindi na siya advisable. So pagdating naman sa gearing, make sure na meron kayong pang-ahon sa mga 20%, no? Kasi meron ditong talagang 20% mamaya doon sa may yung nakita nyo sa may diyan sa may elevation profile sa baba, yung pinakamataas, meron doon na 20%, pero maiksi lang, hindi naman sobrang pero make sure na meron kayong enough para doon, para hindi na kayo maglalakad, kasi mas malakas sa mas malakas makapagod yung naglalakad, Tapos syempre sa patag, enough naman na siguro yung meron kayo, kasi kunyari 30 yung magiging takbo ninyo, so kahit namang gearing kaya yon, So yun yung sa gearing. And make sure na meron kayong dalang extra lube, kasi meron ditong river crossing mga idol, and after ng river crossing, matutuyo yung kadena nyo kung kayo ay naka-wax. So lagay kayo ng additional na lube pagka after the river crossing, para matinu pa rin na padyakan yung bisikleta nyo, kasi after the river crossing ay mahaba-haba pa yung babiyahihin ninyo, tapos ahon pa kayo dun sa 20%. Kaya I suggest dala kayo ng lube mga idol. Comfort, siyempre na-testing nyo naman na yung inyong mga saddle, yung bike position ninyo, yung iba nagpa-bike fit pa, di ba? So I assume na okay na yan, pero wag na kayong gumamit ng mga bagong equipment. Kunyari, magpapalit kayo ng saddle the day before the race or the week before the race, hindi nyo man lang nasubukan ng long ride, wag na kayong magpalit. Tapos gamitin nyo yung pinaka-komportable yung short, wag kayong gagamit ng bago, kasi mamaya hindi pala fit sa inyo, magkagasgas kayo sa kung saan man dyan, di ba mga idol? So gamit kayo ng jersey na ginamit nyo na rin dati, yung medyo bago pa naman, para maganda pa yung amoy. So yung mga idol, tapos yung helmet, etc., yung shades, make sure na hindi nakakasagabal sa vision ninyo. And yon mga idol, yun sa pagdating sa comfort. And then hydration, mga idol, meron ditong hydration stops, no? So make use of the hydration na neutral hydration station para kumuha ng mga tubig, kasi medyo mahaba yung biyahe, 120, tapos lalo na doon sa may 240. Pero kung kinakarera ninyo, doon lang kayo sa supply zone. Pero kung kayo naman gusto lang makatapos ng matiwasay, huminto kayo dun sa mga hydration station. Meron dun mga tubig, and then meron ding libre na badass energy drink, carbohydrate drink, no mga idol. I-try nyo yung badass, kasi okay siya para sa akin. Yun yung gamit ko dun sa 220 na unang unrestricted, yun din yung gamit ko dun sa 320 na pangalawang unrestricted, and siya pa rin yung gamit ko ngayon dito sa may latest na unrestricted, no? Pero nagdadala ko ng extrang gels, kasi hindi kabi sa akin yung puro hydration lang na may carb mix. Gusto rin ng tiyan ko na mayroong solid na itinetake, no? Tapos paano yung sa race strategy nyo mismo or sa ride strategy, huwag kayong magpakaubos sa umpisa. Mag-conserve kayo, lalo na kung alam nyo na may mga ahon. Mag-conserve kayo and mag-pacing kayo ng tama. Hard yung ride, pero hindi naman
sobrang hard na hindi na kayo makahinga at parang 1 kilometer lang ay titigil na kayo. Wag ganon. Basta yung ano nyo, yung 120 pace, no? Wag yung isipin nyo na 30 kilometers lang yung karera. Wag. Baka maglakad kayo doon sa mga ahon. Although, okay lang naman na pag naglakad kayo, makaka-recover. Pero mas maganda sa picture yung naka-ride kayo. 'Di ba? Tapos, enjoyin nyo yung view. No, maganda yung view doon sa may taas at saka doon sa may loob ng trail. Enjoy ninyo kasi baka hindi na kayo makabalik diyan kasi alam niyo naman, kakaiba yung lugar na to, and baka hindi na kayo makabalik ng Nueva Ecija. Hindi nyo man lang nakita yung sights, 'di ba? Kaya pagka daan nyo doon sa mga matatarik na ahon, doon sa pinakataas noon, maganda yung view mga idol, I promise you. So enjoy nyo rin. Pati yung sa mga bukid, sa kapatagan, enjoy nyo rin. And wag kayong matakot na huminto kasi hindi naman kayo maka-cut off siguro, 'di ba? Basta okay lang yung pacing ninyo. Hindi naman yung walking pace, 'di ba? So take breaks, tapos take lots of pictures, videos kasi memorable yan, once in a lifetime, no? Diba? Tapos syempre kailangan focus din, no, na kailangan yung determination niyo para matapos yung karera mga idol nandiyan, lalo na dun sa mga 240 kilometer participants, no. Padyak-padyak lang, huwag kayong titigil o huwag kayong susuko. Pwede kayong magpahinga pero ituloy niyo yung laban mga idol. And ito, importante din, syempre yung course knowledge, kailangan at least mentally prepared kayo na i-tackle yung mga obstacles na madadaanan nyo, katulad nga nitong mga dinadaanan natin dito sa may video natin na to mga idol. Talagang medyo extra challenge, lalo na dun sa may single track na may ahon pa na matarik, naku po, tapos bato-bato pa. So doon mga idol, yun lang siguro yung pinakamahirap dyan, plus yung yung ahon na parang 600 meters lang yun, kayang-kaya nyo yun mga idol. Then pakiramdaman nyo rin yung katawan nyo, no, na baka mamaya ay masyadong nasasagad, magbawas kayo ng pacing, no. And dyan ang pinaka ginagawa ko dyan pagka medyo yung medyo down na ako, parang pagod na ako, isipin ko, pinipilit ko na ngumiti, no. Fake it till you make it, sabi nga, pero ngumiti ka lang, magiging positive na yung iyong outlook, and then matatapos mo na yung karera. So stay positive mga idol. Yung sa pagngiti mga idol, scientifically proven yan. Kahit na pinepeki mo lang, eventually pati yung isip mo ngingiti yan, magiging positive yung iniisip niya, no, mga idol, and matatapos mo na rin yung karera, sabi ko nga. So eto mga idol, nandito na tayo sa may single track. Nakita nyo yung kanina dinaanan natin, single track na ahon na 14 to 15%, so marami dyan na maglalakad. Huwag kayong mahiyang maglakad sa portion na yon kasi more or less 90% maglalakad dun sa may part na yon, promise. Kasi si Peter ganyan naglalakad dyan kung nakita nyo yung mga Facebook post ko no, naglalakad dyan si Peter, pati yung ibang mga riders na hindi masyadong sanay sa trail naglalakad dyan. Nakita nyo rin siguro na naiwanan na ako nung dalawang kasama ko, no, kasi umahon na ng matarik yun talaga kahinaan ko mga idol, kapag umahon na ng matarik dahil sa weight natin, hindi tayo makasabay doon sa mga lightweight, ang pagkakamali ko rin ay masyado kong pinush yung sarili ko na makasabay kay Mario Ramirez, 62 kilograms lang yun, tapos pinipilit nating sumabay. So yun ang nangyari sa atin mga idol, sumabog, no. Yun yung sinasabi ko sa inyo na huwag kayong magpapakasabog. So I learned my mistake, and akala ko kaya ko, nung pala ay hindi. So sa araw ng karera, basta sariling pacing na lang. Kung mauna sila, no. Kung maiwanan ako, okay lang. Tapos pagdating sa patag, ganun pa rin, pacing pa rin ng sarili, no. Pero hopefully may makasama sa patag para merong kapalitan, Kung kayo rin ay nagsosolo do sa may patag, maghintay kayo ng kasama kasi mas masaya yung may kasama na kapalitan, mas matulin, promise, magiging mas matulin yung ride ninyo.
pagka may kasama, kasi ano yun nagre-relyebo kayo, nagse-share kayo dun sa may sa hirap no. And in the end baka magkaroon ka pa ng kaibigan na bago dahil nagkaroon kayo ng shared na hardships So ito mga idol, bangin yung nasa kanan na yan, pero huwag kayong mag-alala, hindi naman ganun katarik yung slope tapos ayan may bakod naman siya na wire. So pag nahulog kayo dyan, gugulong lang kayo sa damo Ayan, so inabutan natin ulit si partner kasi nalaglag daw yung kadena niya. So si Migs yung nasa harapan natin na tingnan natin kung aabutan natin siya dito mga idol. Ito yung bago sa river crossing. Ayan, nag-overshoot tayo ng konti. Ito yung bago sa may river crossing na sinasabi ko sa inyo Tapos bago rin ito dun sa may ahon na napakatarik na 20%. Ayan, si Mig sa harapan natin. So ayan, inabutan din natin kahit naiwanan tayo dun sa may ahon. So sabi ko nga sa inyo, huwag kayong susuko, basta dire-diretso lang kung aabutan, kung hindi aabutan, edi hindi aabutan. Ganun lang yun, diba? At least nakatapos kayo and you did your best. Yung river crossing pakanan mga idol, pero dahil nagre-recon lang kami at ayaw namin na mabasa yung aming mga sapatos, ayan, kumaliwa kami at dito kami dumaan sa hanging bridge. Pero kapag dito kayo dumaan sa araw ng karera sa hanging bridge na to mga idol, ay madi-disqualify kayo kasi shortcut ito So shortcut itong hanging bridge na to. Huwag kayo dito dadaan mga idol kasi disqualify, sabi nung race organizer, disqualification ang ang pataw sa inyo kasi unfair advantage yun, diba? Tapos mahirap na ring i-determine kung ilang minutes yung na-save ninyo. Siguro bigyan kayong penalty 10 minutes, parang ganun na rin yun parang pinahinto kayo ng 10 minutes, hindi na rin kayo aabot nun sa may kalaban ninyo pero wag na wag kayong dadaan doon. So ito mga idol, papunta na to doon sa may ahon na 20%. Fast forward na natin. Papakita ko rin sa inyo yung pinaka water station dito, yung neutral water station mga idol. So dito yan, fast forward na natin, ahon pa rin to, ayan to 8%, 4%, 2%, ahon pa rin siya generally. And dito mga idol, nag-reserve na lang ako ng energy para sa ahon. Pinabayaan ko na yung dalawa, baala sila doon. Medyo sumasakit na rin kasi yung likod ko, kaya sabi ko, may iwanan naman ako doon sa may mahabang ahon. So bakit ba doon pa ako kakalas? Dito na sa may patag, less hirap na rin mga idol, 'di ba? So anyway, eto na mga idol, yung neutral supply zone na yan, nakita yung gym na yan sa may kaliwa mga idol. Mayroong dyan, water station, pwede kayong humingi ng tubig, pwede kayong kumuha, kayo ang kukuha ng sarili nyong tubig, tapos may badass din yon. Bago yan, dito sa matarik na ahon na to mga idol. So nakita nyo, umpisa pa lang, may mga bahay-bahay pa, nasa 11% na. And ayun sa harapan, si Migs at saka si Mario mga idol, nagbagal din sila bago dito umahon mga idol. So ayan, 12%, 13%, pero hindi to sobrang haba. Yung matarik na to siguro 100 meters o 200 meters. Pero ayan umaabot ng 19%. So i-round up mo na 20% na yan mga idol. So hopefully meron kayong enough gearing para dito. Kung hindi ay lakad portion dito mga idol. Kung meron ditong photographer, ayun, makukuhaan kayo naglalakad, pero sana wala para hindi kayo makuhaan ng naglalakad. Napakatarik tingnan nyo, tapos 19.6%. Tapos yung ko dito, ang sa mapa dito, hindi enough yung gearing ko. Tingnan nyo yung aking RPM 45, kanina nag 40 pa yan, nag 42 mga idol dun sa may mga sobrang tarik pero nagpalit na ako ng cogs ng 1146 kasi ang nakalagay sa akin ay 1142 na cogs, bitin na bitin lalo na mamaya may dadaanan pa kami na 26% doon sa mga sasali ng 240 kilometers. Meron pa doon na what you call this, 26% na road, tapos susunod lulusong, aahon ulit, tapos 26% na off-road. Yun, ganun katarik mga idol sa 240. Tapos mas malayo yung distance. So ayan, may recovery naman hindi naman laging 20% yung pinaka-recovery dito. Ayan, 8%. So gapang pa rin mga idol.
So hanggang sa makaabot dun sa pinakataas mga idol. Hinto kayo doon, magpahinga kayo, tapos enjoy nyo yung view, picturean nyo yung mga nasa likod nyo na naglalakad, 'di ba? Ganun ang gawin nyo mga idol. So fast forward na natin mga idol hanggang sa makarating sa taas para mukha tayong matulin. Pero tingnan niyo after ng recovery, ayan, tumarik, tapos ayan, recovery na naman 4%, 5%, tapos ito tatarik na naman to 15% dito mga idol. Pero last na yan dito sa may mahabang ahon na to. Tapos yung mga susunod ay mga mini ahon na lang na tinatawag na kaya nang tiisin, 'di ba? So ayan mga idol, pag akyat diyan, tapos lusong na yan, pero ingat din kayo mamaya may biglang magiging off-road na lusong habang lumulusong kayo ng matulin, biglang mag-off-road na lusong so ito lusong recover kayo, enjoy niyo yan, tapos enjoy niyo yung view, maganda yung view dito sa may portion na yan, dyan sa magiging kanan. So ito yung sinasabi ko, ayan biglang naging off-road, tapos ayan biglang transition to off-road, ayan medyo ahon, tapos after nung ahon na to, ayan gumagapang na naman tayo dito mga idol. Lusong ulit yan hanggang sa makarating na tayo dun sa may pinakababa pero yung lusong na to, ito yung una na yan, makinis yan mga idol, okay pa yan kung gulong mo 35 kaya pa dyan kasi medyo makinis pa, tapos magsisimento pa nga magsisimento pa yung lusong na yan. Asan ba yan? Medyo mahaba. Ayan, simento. Tapos biglang transition sa off-road. Medyo tricky din, kasi kailangan mong pa-jumpin yung bike mo habang lumulusong ka ng mga 40 o 50. Depende sa skill level mo. Tapos ayan, eto, makinis pa dito mamaya papakita ko sa inyo yung magaspang na sinasabi ko na lusong. Hindi pa rin to doon na sa yun kasi kaya naging magaspang yun mga idol, pagka kasi tag-ulan, sobrang kapit nung putik dito. So ang ginawa nila, dahil walang makadaan, tinambakan nila ng mga bato na malalaki para hindi maging totally unrideable sa tag-ulan yung karsada. So ang nangyari, yun nga, nakalitaw lahat ng baby heads, 'di ba? Nakalitaw yung lahat ng mga bato na yon pagka summer, kasi napupulbos yung ibabaw So ayan, after dito sa may konting ahon na to, ayan, tingnan niyo yung mga bato-bato diyan, lusong na yan. Puro puro malalaking bato, So ayan mga idol, hopefully nag-enjoy kayo or may natutunan kayo, hindi naman enjoy. Siguro nag-enjoy din kayo anyway. Hopefully may napulot kayo dito na mga tips, 'di ba? Tapos at least nakakaroon kayo ng general idea kung ano yung course na dadaanan ninyo, na medyo challenging talaga actually, dahil nga yun, mahirap siya dahil puro ahon at lusong, may single track, double track, etc. Diba? Rewarding din, 'di ba? Pagka kinuha mo yung medal mo, at least rewarding. So yun lang mga idol. Salamat sa panonood. Kung hanggang dito kung dito sa part ng video nandito pa rin kayo, maraming salamat, kasi at least muntik nyo nang tapusin yung video natin. And it's been a while na nag-upload ako ng video, parang isang taon na. So yun lang. And hopefully tuloy-tuloy na to. Next time ulit mag-upload ulit tayo. So hanggang dito na lang mga idol. Hanggang sa muli. Peace! Kita-kita tayo sa Attack Unrestricted sa darating na Sunday.